Mula sa pagiging isa sa mga pinakamaningning, pinakahinahangad at premyadong aktres ng kanyang henerasyon sa industriya ng pelikulang Pilipino, tinahak ni Elizabeth Oropesa ang isang hindi pangkaraniwang landas na nagdala sa kanya sa mas malalim na kahulugan ng buhay. Ang kanyang makulay na karera sa showbiz na puno ng mga dekalibreng pagganap at parangal ay unti-unting naging tulay upang yakapin niya ang isang mas mataas na tawag ng tungkulin, ang pagiging isang ganap na spiritual o faith healer sa kasalukuyan. Ang transisyong ito mula sa kinang ng kamera patungo sa tahimik ngunit makapangyarihang mundo ng spiritual na paggagamot ay nagpapatunay lamang na ang kanyang tunay na sining ay hindi lamang nagtatapos sa pag-arte, kundi sa pagiging instrumento ng kagalingan at kapayapaan para sa kanyang kapwa. Si Elizabeth Oropesa ay isang kilalang aktres ng Pilipinas na nakatanggap ng maraming parangal sa kanyang karera. Siya ay sinilang noong 17 ng Hulyo 1954 sa lungsod ng Lawag sa Ilocos Norte. Simula pa noong dekada 70, nagsimula siya sa show business at may tuturing siya bilang isa sa pinakarespetadong mga aktres sa bansa. Napanood si Oropesa sa iba't ibang serye sa telebisyon, pelikula at entablado. Kilala siya sa kanyang drama na estilo ng pag-arte nagdala sa kanya ng maraming parangal. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay ang Moral, Biktima at Patikim ng Pinya, kung saan siya nanalo ng Best Actress Award sa Metro Manila Film Festival. Bukod sa pag-arte, mahusay din si Oropesa sa pag-awit at may ilang mga album siyang nai-record sa kanyang karera. Maliban sa pag-arte, isang tagapagtaguyod din si Oropesa ng karapatan ng kababaihan at katarungan sa lipunan. Malakas siya sa kanyang suporta sa komunidad ng LGBTQ+ at nakipagtulungan sa iba't ibang organisasyon upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay at katarungan para sa mga marginalized na grupo. Inuluklok rin siya bilang komisyoner ng National Commission for Culture and the Arts noong 2011 kung saan siya naglingkod sa loob ng 3 taon. Sa kabuuan ng kanyang karera, tumanggap si Oropesa ng maraming parangal at pagkilala para sa kanyang kontribusyon sa industriya ng pag-arte at sa kanyang pakikibaka para sa karapatang pantao. Pinuri siya bilang isa sa pinakamauhusay na aktres ng kanyang henerasyon at nananatiling isang icon sa industriya ng show business sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang tagumpay, patuloy pa rin siya sa pagtanggap ng mga hamon na role at sa pagsuporta sa mga social cause na kanyang pinaniniwalaan. Nakilala si Elizabeth Oropesa o Jacqueline Elizabeth Oropesa Freeman sa tunay na buhay bilang isa sa mga premyadong aktres na Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Isa siya sa mga tinitingalang aktres noon na talaga namang bigay todo sa bawat role nitong ginagampanan. Subalit sa mga videos nito ngayon sa YouTube, TikTok at Facebook, ibang Elizabeth ang napapanood ng mga Pinoy. Dahil hindi ito umaarte sa isang pelikula o palabas kundi nagkukwento ito ng kanyang mga karanasan na para sa iba ay hindi kapani-paniwala at pagtatawanan lamang siya. Ang hindi batid ng marami at lingid sa kalaman ng publiko. Biniyayaan din ng aktres ng third eye at kakayahang makasalamuha sa mga nilalang na hindi nakikita ng ibang tao na siyang ginagamit niya sa pagpapatakbo ng kanyang Faith Healing Center. Makikita ang mga videos ni Elizabeth sa iba't ibang social media platforms kung saan nagkukwento siya ng kanyang mga karanasan na para sa mga pangkaraniwang tao ay mahirap itong maunawaan. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Elizabeth o Dr. Elizabeth O. Freeman ang isang healing center sa Quezon City. Ayon sa aktres at faith healer, ito umunong nais niyang gawin mula pa nang siya'y bata. Ang kanyang lola ang nagturo sa kanyang yakapin ang kakaibang kayahang ipinagkaloob sa kanya. Ang kanyang lola rin ang nagsilbi niyang gabay sa mga ginagawa niya sa kasalukuyan at kung paano umunong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ng aktres sa kanyang interview na mana raw niya ang kakayahang ito sa kanyang lolo at simula noon ay kabilang na ito sa mga sikretong dala ng kanilang pamilya. Noong una'y pinagbabawalan pa umano siya ng kanyang lola na ipagsabi ang kanyang mga kakaibang nakikita. Ayon sa kwento ng aktres noon, palagi umano siyang sinasabihan ng kanyang lola na ang mga nakikita ni Elizabeth ay hindi nakikita ng mga normal na bata. Kaya huwag umano itong ipagsabi sa iba dahil baka mawalan ito ng kalaro at mawalan siya ng mga kapitbahay. Kabilang umano sa mga nakakasalamuhan ni Elizabeth ay ang mga batang engkanto at mga nilalang na nakalilipad at lumulutang. Kalaunan, tinuruan siya ng kanyang lola na magdasal at tanggapin ang kanyang kapalaran, kagaya ng kanyang lolo. Kwento pa ni Elizabeth, mas malapit pa umano siya sa mga nilalang na hindi tao noong bata pa siya. Ayon pa sa kanya, inakala daw noon ng mga taong nakapaligid kay Elizabeth ay loner ito at hindi masyadong nakikisalamuha sa iba. Ang hindi nila alam ay mas marami pa ang mga kaibigan niyang engkanto kaysa sa mga normal na tao. Ayon kay Elizabeth, isinasama siya minsan ng mga ito sa kanilang kaharian at dito niya natuklasan na iba ang takbo ng oras sa mundo ng mga engkanto at sa mundo ng mga tao. Noong taong 2023,
Inamin mismo ni Elizabeth na pinapasok siya sa mahiwagang syudad ng Biringan na sinasabing mahiwaga o enchanted place o kaya ay mystical dahil sa ito invisible city sa Kabdara, Samar. Marami nang nagtangkang pumunta sa lugar lalo na mga ghost hunter at paranormal experts pero karamihan ay nabigo na makita ang Biringan City at kapag may nakapasok man ay hindi na umano nakakabalik sa dimensyon ng mga tao. Ang mga nagpunta pero hindi talaga nakita ang totoong itsura ng Biringan ay dumanas ng iba't ibang misteryo o kababalaghan. Kabilang sa mga nagpunta sa lugar ay ang sikat na ghost hunter vlogger na si Donsky na hindi naman niya maikakaila sa kanyang vlog na nakaranas sila ng misteryo nang mapuntahan nila ang lugar. Kabilang sa mga misteryong kanilang nararanasan ay madaling malobat ang kanilang camera at gadget, ayaw gumana ng ghost tube app, mga yabag, may mga kakaibang tunog, huni at boses silang naririnig sa paligid. Nakaramdam sila ng matinding kilabot na akala mo iniaangat sila sa lupa at tila may mga hindi nakikitang nilalang na sumusunod sa kanila. Si Elizabeth Oropesa naman ay nagkwento sa kanyang TikTok na pinayagan siya makapasok sa Biringan sa pamamagitan ng astral travel. Noong unay natenga lamang siya sa isang kuweba habang naka-astral pero kalaunan ay pinapasok din siya. Sinamahan daw siya ng isang kakaibang nilalang at humarap sa pinakapinuno ng lugar na nakipag-usap sa kanya. Ipinakita kay Oropesa ang tunay na itsura ng Biringan na ani hindi madaling maipaliwanag dahil pinagsama itong sobrang luma at makabagong teknolohiya, mga sakyang nakaangat at lumilipad habang magkakaibang itsura ng mga nilalang. Ayon kay Elizabeth, maaari umanong pagtawanan siya ng ibang mga tao dahil sa kanyang mga sinasabi at ikinukwento pero wala umano siyang pakialam dahil alam niya ang totoo sa hindi. Siya lamang umano mismo makapagpapatunay ng kanyang mga nararanasan at kung hindi umano siya paniniwala ng ibang tao ay wala itong pakialam. Hindi umano dapat siya husgahan base sa kanyang mga kwento at paniniwala. Sinabi niyang hindi umano siya nawawala sa tamang pag-iisip at alam niya umano ang kanyang mga sinasabi. Magpapatuloy umano siya sa kanyang misyon sa kanyang buhay at hindi na lamang niya papansinin ang mga negatibong komentong mula sa mga taong mahirap umintindi at makitid ang pangunawa. Si Elizabeth Oropesa ay kasalukuyang nananatiling aktibo sa Pilipinas kung saan buong husay niyang pinagsasabay ang kanyang karera sa mundo ng showbiz at ang kanyang masidhing dedikasyon sa spiritual na panggagamot. Sa kabila ng mga haka-haka, hindi siya nagretiro sa pag-arte. Sa halip, patuloy siyang namumuhay ng produktibo, malusog at may mataas na respeto mula sa industriya, na pinatunayan pa ng kanyang pagtanggap ng parangal bilang Model Mom 2026 Advocacy Honoree dahil sa kanyang mga advokasya. Sa larangan naman ng telebisyon at pelikula, tuloy-tuloy ang kanyang mga proyekto dahil kasama siya sa mga nagdaang episodes ng drama anthology na magpakailanman, kabilang sa mga pelikulang Graduation Day at I Feel It's Fine at kasalukuyang bahagi ng bagong pelikulang 40 Days sa ilalim ng LVD Management Corporation. Sa kanyang mga naging panayam sa mga online talk shows at podcast tulad ng Direk Kwentuhan, hayagan niyang ibinahagi ang kanyang sakripisyo, prinsipyo sa trabaho kung saan mas pinahahalagahan niya ang mga bagong sibol na artistang magalang at hindi mayabang kaysa sa husay lamang sa pag-arte. Kasabay ng kanyang buhay artista, labis na masigla at mas pinalawak pa ni Elizabeth Oropesa ang kanyang mga supernatural at spiritual na gawain sa kasalukuyan bilang isang seryoso at spiritual healer sa bansa. Ang kanyang paggagamot ay hindi lamang nakatuon sa physical na aspeto kundi direkta ring nakaugnay sa kanyang pagiging crystal healer kung saan gumagamit siya ng mga piling-piling authentic crystals upang ibalik ang emosyonal, mental at physical na balanse ng mga taong lumalapit sa kanya. Sa kanyang mga pamamaraan, tinutukoy niya ang bawat bato tulad ng watermelon tourmaline at rose quartz bilang mga buhay na instrumento na nagtataglay ng vibrational frequencies na may kakayahang mag-alis ng mga negatibong enerhiya sa katawan ng tao. Para sa kanya, ang panggagamot na ito ay isang banal na misyon at regalo mula sa kalikasan. Kaya naman patuloy niya itong isinasagwa para sa kapakanan ng mga may sakit na walang hinihinging anumang kapalit o bayad. Dahil naniniwala siyang ang tunay na biyaya ng paggaling ay hindi dapat pinagkakakitaan. Ang pundasyon ng kanyang epektibong panggagamot at malalim na pag-unawa sa kabilang buhay nagmumula sa kanyang aktibo at mas pinatalas na third eye sa kasalukuyang panahon. Hayagan niyang ibinabahagi sa kanyang mga panayam na ang kakayahang ito ay nagbibigay sa kanya ng kapagyarihang makakita ng mga enerhiya, aura at iba't ibang ligaw na espiritu o elemento na hindi normal na napapansin ng karaniwang tao. Gamit ang regalong ito, madalas niyang nararanasan ang penomena ng astral travel at remote viewing, kung saan ang kanyang spirito ay nagagawang maglakbay o makakita ng mga pangyari sa magkakaibang lugar nang hindi umaalis sa kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang third eye ang nagsisilbing gabay niya upang matukoy ang mga pinagmumulan ng spiritual na karamdaman ng isang tao na nagpapahintulot sa kanya na magsilbing tulay sa pagitan ng pisikal na mundo at ng kabilang ibayo upang maghatid ng kapayapaan at tuloy ang kagalingan sa mga nangangailangan. Sa kanyang patuloy na pagtulong na walang hinihinging kapalit, pinatutunayan niya na ang pinakamagandang papel na kanyang ginampanan ay hindi ang karakter sa pelikula, kundi ang maging isang buhay na instrumento ng paggaling, pag-asa at walang kondisyong pagmamahal sa kapwa sa kasalukuyang panahon. Kaharap ko na po yung isang matirahan, meaning